Nagsimula ang kabanata habang nagpapahinga si Jung-hwan sa labas ng kanyang bahay. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay na parang lumang Nokia. Pinipilit niyang isara ang kanyang kamao para pigilan ito, at bigla na lang dumating si Kang Hayan. Nagulat si Jung-hwan na makita siya at tinanong kung paano niya siya natagpuan rito. Hindi ito dahil sa matalim na pang-amoy ni White Rice, kundi dahil narinig na ni Kang Hayan na si Jung-hwan ay nakikituloy sa isa sa mga bahay ni Jehon. Tinanong siya ni Jung-hwan kung may espesyal na dahilan ba kung bakit siya nandito, at biglang inilabas ni Kang Hayan ang isang lunchbox mula sa kanyang bag. Nagulat si Jung-hwan sa ginawa niya, ngunit tinanong siya ni Kang Hayan kung nagugutom siya. Binuksan niya ang lunchbox at ipinakita ang ravioli na may maanghang na sarsa, at naisip ni Jung-hwan na baka nga medyo nagugutom siya para rito. Umupo siya upang kumain, at sinabi ni Kang Hayan na gusto niyang ipatikim ang bago niyang menu. Sinabi ni Jung-hwan na mas mainam si Jehon para sa ganito, at ang nahihiyang si Kang Hayan ay nagsabi na kakausapin na lang niya ito mamaya. Napansin ni Jung-hwan na mukhang kinakabahan si Kang Hayan, kaya tinanong niya kung nandito siya dahil sa mga sinabi niya kahapon. Natarante si Kang Hayan at nagkunwaring walang alam, ngunit humingi ng paumanhin si Jung-hwan sa kanya dahil pinangamba niya ito. Nagpasalamat siya kay Kang Hayan sa pagiging maalalahanin, ngunit sinabing nagdesisyon na siyang isuko ang huling recital niya. Hiling niya kay Kang Hayan na huwag na itong alalahanin, ngunit sinabi ni Kang Hayan na siguradong mahal pa rin niya ang pagtugtog ng piano. Sumagot ang matandang lalaki na ito ang bagay na pinakamahal niya, at sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin siya sumusuko. Nais sana niyang magpaalam ng maayos, pero hindi niya magagawa iyon ngayon dahil sa kanyang kamay. Sinabi niya na kung itutuloy niya ang huling recital na ito sa ganitong kalagayan, magmumukha lang siyang isang payaso, kaya mas mabuting tahimik na lang niyang wakasan ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng mataimtim na katahimikan, sinabi ni Kang Hayan na hindi niya lubos na nauunawaan ang pinagdaraanan ni Jung-hwan, pero gusto niyang matupad ang huling recital nito. Tinitigan siya ni Jung-hwan at biglang tumawa, sinabing ramdam niya ang kanyang kabataan sa mga salita ni Kang Hayan. Sinabi niya na ang mga sinabi ni Kang Hayan ay tila sobra na para sa isang matanda kagaya niya. Nahihiya si Kang Hayan at humingi ng paumanhin kung nasobrahan siya, ngunit sinabi ni Jung-hwan na ayos lang ito. Sinabi niya na maaaring iyon nga ang mga salitang gusto niyang marinig. Sinabi niya kay Kang Hayan na siya lamang ang nagsabing dapat siyang magbigay ng huling pagtatanghal sa kabila ng lahat, at dahil doon, nagpasalamat ang pianista sa kanya. Biglang dumating si White Rice kay Kang Hayan, mukhang ilang araw na itong hindi pinakakain. Napagtanto ni Kang Hayan na nakalimutan niyang pakainin ito at binigyan siya ng isang lunchbox. Samubo rin si Jung-hwan, at agad siyang humanga sa lasa. Ginawa ni Kang Hayan na mas maanghang ang ravioli dahil alam niyang gusto ni Jung-hwan ang maaanghang na pagkain. Sinabi ni Jung-hwan na bihira siyang kumain ng ravioli dahil medyo malangis ito, ngunit kakaiba ang sa kanya at perpektong nababalanse ng maanghang na sarsa ang pagiging malangis nito. Sinabi niya na ito ay isang napakagandang putahe, at biglang naramdaman niya ang positibong epekto nito sa kanyang katawan. Sinabi niyang pakiramdam niya mas malusog siya, at sinubukan ni Kang Hayan na sabihin na baka dahil lang mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Biglang napansin ni Jung-hwan na huminto sa panginginig ang kanyang kamay, at inilabas ni Kang Hayan ang isang bungkus ng lunchboxes na may parehong ravioli. Masiglang sinabi ni Kang Hayan na sobra-sobra ang nagawa niya, kaya maaari itong itabi ni Jung-hwan sa refrigerator. Ipinilit niya kay Jung-hwan na kainin ang ravioli, at nagpasalamat ang pianista sa mga lunchbox na iyon. Ilang araw ang lumipas, nasa kanyang restaurant si Kang Hayan nang dumating ang isang kartero dala ang kanyang sulat. Binuksan ni Kang Hayan ang sulat na galing kay Jung-hwan at natagpuan ang 2 tiket para sa huling recital nito. Kasama rin ang isang liham na nagbahagi ng magandang balita. Sinabi ni Jung-hwan na ganap nang gumaling ang kanyang kamay at lumipat na siya sa Seoul para sa patuloy na rehabilitasyon. Isasagawa na niya ang huling recital ngayong Sabado, at nais niya talagang dumalo si Kang Hayan. Masaya si Kang Hayan sa pagbasa nito, ngunit may isa pang mensahe sa likod ng sulat. Nagsulat si Jung-hwan ng ilang musikal na termino na nangangahulugang pagbalik sa simula ng isang piraso bago matapos, at parang ganoon ang kanyang kwento. Nagpasalamat siya kay Kang Hayan sa pagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng huling recital na kanyang pinakanais.
Na-realize ni Kang Hyen na alam na ni Junghwan ang ginawa niya, ngunit wala na iyong halaga. Tinanong niya sa kaibigan niyang si Jim kung gusto nitong manood ng concert ni Junghwan ngayong Sabado. Alam ni Jim na si Kang Hyen ay kumokontak lang sa kanya pag may kailangan, kaya siya lang ang inimbitahan dahil wala siyang kaibigan, ngunit hindi siya libre sa araw na iyon. Iniisip niya kung paano nakuha ni Kang Hyen ang mga tiket para sa retirement recital ni Junghwan, ngunit biglang naisip ang tamang solusyon. Naaalala niya ang isang malapit na kakilala na malaking tagahanga ni Junghwan, kaya agad niyang tinawagan ito. Tinanong niya kung nagsushooting siya ngayon, ngunit ang babaeng iyon, na aktwal na ang celebrity na si Sina na dating host ng TV show, ay nagsabing nagpapahinga lang siya sa isang cafe. Tinanong ni Sina si Jim kung bakit siya tumawag dahil simula nang magpalat siya ng celebrity, hindi na siya tumawag muli. Dumating ang araw ng huling recital, at kasama sa audience si Kang Hyen, kita ang kaba sa kanyang mukha dahil may hindi inaasahang nangyari. Sigurado siyang tinext niya si Jim na sumama sa recital at hindi si Sina, na nakaupo sa tabi niya. Sinabi ni Sina na malungkot siya nang malaman na wala siyang tiket para sa palabas na ito, at maswerteng may sobrang tiket si Kang Hyen. Ayon kay Jim, pinadala niya si Sina kapalit niya at nakalimutang ipaalam iyon kay Kang Hyen. Sinabi ni Sina na hindi niya alam na fan ng pianist ang si Junghwan si Kang Hyen. Sinabi ni Kang Hyen at sinabing kamakailan lang niya natuklasan si Junghwan. Tinanong niya si Sina kung gaano na siya katagal tagahanga ni Junghwan, at sinabi niyang simula ng debut niya ay nakikinig na siya rito. Nahiya siya at naalala kung paano niya paulit-ulit pinapatugtog ang kanta sa sasakyan, hanggang sinabi ni Junghwan na tigilan niya iyon o makakatulog siya sa manibela. Tumawa si Kang Hyen at naisip na ang pagkikita nila ni Sina ngayon ay parang pakikipagkita sa isang dating kaibigan. Iniisip na ganoon sila dahil noong manager ni Jim si Sina, medyo malapit sila. Naalala niya ang isang insidente noong sumugod si Jim sa kwarto niya matapos niyang mahak ang passcode at nagdemand ng pagkain. Nagulat si Kang Hyen at tinanong kung paano siya nakapasok. Nasa likod niya si Sina at humingi rin ng plato, pero pinagsabihan sila ni Kang Hyen na lumabas. Ngayon na iniisip niya ito, hindi naman pala sila ganoon kalapit, pero bigla siyang ginigising ni Sina mula sa iniisip niya at tinanong kung bakit siya tila natulala. Tinukso siya ni Sina, tinatanong kung natulala ba siya dahil masyado siyang maganda ngayon, at naisip ni Kang Hyen na hindi pa rin talaga siya nahihiya. Maya-maya, isang fan ang lumapit kay Sina at sinabing nagustuhan niya ang pinakabago nitong drama. Humingi siya ng autograph at masayang pinagbigyan siya ni Sina. Nagulat si Kang Hyen nang malaman niyang umaarte na rin si Sina, at binigyan siya nito ng mapanuksong tingin at tinanong kung iniisip niya bang isa lang siyang singer. Aba, bago yun kay Kang Hyen, at tinanong siya ni Sina kung wala ba talaga siyang alam sa nangyayari sa mundo. Sinabi niyang matagal na iyon mula noong nagsimula siyang umarte, at malalaman niya sana iyon kung nanunood siya ng TV. Naramdaman ni Kang Hyen na parang napag-iwanan siya, at naisip niyang dapat siguro siyang manood ng TV kahit isang oras bawat araw. Tuwang-tuwa si Sina sa pagtutukso sa kanya tungkol dito, sinabing matagal na ring may tumawag sa kanya na singer. Sinabi niya kay Kang Hyen na isa sa mga charm niya ay ang pagiging hindi interesado sa paligid niya, at tila naramdaman ni Kang Hyen na para siyang sinampal. Maya-maya, lumabas si Junghwan sa entablado, at napunta ang atensyon ng lahat sa kanya. Hindi siya mukhang karaniwang biker habang binabati niya ang mga manunood, at sinabi ni Sina na siya ay excited at nag-aalala. Tinanong siya ni Kang Hyen kung bakit, at sinabi niyang alam ng lahat ang tungkol sa pinsala sa palso ni Junghwan. Nag-aalala siya na baka masyado siyang nagpapakabibo para sa recital na ito, kaya naman naisip ni Kang Hyen na pagkakataon na ito para magpasikat sa harap ni Sina. Sinabi niya na sa sorpresa ng lahat, alam niya ang hindi alam ni Sina. Tinanong siya ni Sina kung ano yun, at sinabi niyang narinig niya na lubos nang gumaling ang palso ni Junghwan. Maya-maya, nagsimula nang tumugtog si Junghwan ng piano, at lahat ay nahipnotismo sa kanya. Nang maglaon, pinuntahan siya ni Kang Hyen at mainit siyang tinanggap ni Junghwan. Tinanong niya kung kasama ba niya ang kasintahan niya sa tiket na ibinigay niya, at nilinaw ni Kang Hyen na si Sina ay kaibigan lang. Nasa likod ni Kang Hyen si Sina, kinukurot siya habang tinatanong kung bakit hindi niya sinabi na personal niyang kilala si Junghwan, dahil magdadala sana siya ng ilang album para papirmahan. Hindi siya pinapansin ni Kang Hyen,
At nagtanong si Junwon kung ano ang totoo niyang opinyon tungkol sa pagtatanghal ngayong araw. Sinabi ni Kang Hayan na kamangha-mangha ito, pero sinabi ng isang kritiko na ayos lang. Si Jaehoon yun na nagsabing magaling si Junwon sa simula, pero sobrang nadala ito sa huli. Sinabi niya na nawawala si Junwon sa kontrol tuwing tumutugtog ng piano at nataman siya ng isang kurbata sa mukha. Galit na galit si Junwon kay Jaehoon at sinabi niyang hindi niya naman hiningi ang opinyon niya, at sinagot siya nito na dapat alam niyang tumanggap ng konstruktibong kritisismo. Habang nagtatalo sila gaya ng dati, tumingin si Jaehoon kay Kang Hayan at tinanong kung hindi rin ba siya sumasang-ayon sa kanya. Sinagot siya ni Kang Hayan na nagustuhan niya talaga ang pagtatanghal. Nagulat si Sina nang makita si Jaehoon at tinanong si Kang Hayan kung kilala rin niya ito. Sinabi ni Kang Hayan na, ang dalawang sikat na taong ito ay madalas pumupunta sa kanyang restaurant, at binigyan siya ni Sina ng nakakatakot na tingin at tinanong ang address ng restaurant dahil gusto rin niyang maging regular na customer doon. Anyway, nakuha ni Sina ang autograph kay Junwon at sinabi sa kanya na talagang kamangha-mangha ang performance niya ngayon. Sinabi niyang isa ito sa pinakamagandang performance ni Junwon, at sinabi ni Junwon na ibinigay niya ang lahat para dito. Sinabi niyang posible ito dahil sa isang maswerteng pangyayari, at tumingin siya kay Kang Hayan, na tila kinakabahan at sinusubukang itago ito. Pinapasalamatan siya ni Junwon para sa ulam na ginawa niya, at sinabi niyang nasiyahan siya sa bawat isa sa mga ito. Ilang araw ang lumipas, nasa mundo ng pantasya si Kang Hayan, nangingisda kasama si Randolph. Pakiramdam niya ay napaka-relax dito, at parang inaantok din ang katawan niya. Naisip niyang siguro dahil ito ang unang beses niyang mangisda, pero sinabi ni Randolph na dahil katatapos lang nila ng training session. Sa puntong iyon, tinanong ni Kang Hayan si Randolph kung bakit hindi niya ginamit ang mga fishing rod na dala niya. Sinabi ni Randolph na ang pangingisda ay parang digmaan, at biglang may humila sa kanyang gawa-gawang pamungwit na kahoy. Nakatali dito ang isang lubad, hinayla ni Randolph ang pamungwit at isang napakalaking isda ang nakuha nila mula sa ilog. Sinabi ni Randolph kay Kang Hayan na hindi kayang hawakan ng mga maliit niyang fishing rod ang ganitong kalaking isda, kaya kinailangan nilang gumamit ng mas subok na kagamitan. Hindi makagalaw si Kang Hayan dahil sa antok, pero mabuti na lang at nailigtas siya ni Randolph mula sa pagkakaipit sa isda. Sinabi ni Randolph na nakahuli sila ng isang magandang isda na hindi masyadong malansa ang amoy. Biglang nagising si Kang Hayan mula sa antok nang marinig ito. Kahit na pumipiglas pa ang isda, naisip niyang perpekto itong sangkap para makagawa ng maanghang na sinigang na isda. Dito natapos ang chapter. Kaya i-like at magkomento kung nagustuhan niyo ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe.